May comment yung subscriber natin dito. Sabi niya, Sir, paano po kapag nakapasa na ako ng resignation pero hindi pa naman ako nakapag-clearance? Pwede pa ba bawiin po yun? Kasi ang ginawa po sa akin ay back to agency lang po. At nagkaroon lang ng problema sa client. At ang ginawa po sa akin ng agency ay pinapag-resign na lang po nila ako dahil lang sa may problema ako sa client. Ano po ba ang dapat gawin? Thank you po sa sagot. So perspective lang no sa mga hindi familiar sa setup ng service or job contracting. Normally may agency, di ba? Ang agency may kliyente yan. Ang tawag doon principal. Tapos yung agency nagde-deploy ng mga tao doon sa principal. No, empleyado ng agency yung mga yon. So minsan pag nagkaroon ng offense doon sa principal, hindi ang principal ang nagdedisiplina doon sa tao. Meron silang clause sa kanilang kontrata na back to agency or pull out or return to agency. No? So, yun ang sitwasyon dyan. So, itong sa case niya, sabi niya, yun na nga, nagka-problema siya doon sa principal na sa client ng contractor nila, ng agency nila. So, pinaback agency lang siya. Pero sa agency, pinag-resign na siya instead na i-deploy. Ano daw ba yung gagawin niya dito? Well, kasi ang rule natin ganito. Ang empleyado, pag nag-resign na, can only withdraw yung resignation kapag hindi pa formally accepted ng employer. Pag sinabi mong formally accepted, ibig sabihin, tinanggap yan na merong papel din, written acceptance. So, hiwalay na papel ng company na accepted yung resignation. Kapag ka-accept na yung resignation, hindi mo na basta ma-withdraw yan nang hindi pumapayag yung employer mo or yung agency in this case. Kasi ang required dyan is mutual consent na wini-withdraw mo at pumapayag siyang i-withdraw. Parang kontrata lang yan eh. Yun nga lang, dito sa sitwasyon mo, base sa kwento mo lang ha, lumalabas na parang hindi ito isang voluntary resignation under sa Article 285 ng ating labor code, no? Article 301, dating Article 285. Kasi sabi mo nga, yung agency dito, pinag-resign ka. Kasi dapat back to agency ka lang eh. Return to agency, ganyan. Balik agency program ka lang. Pero pinag-resign ka ng agency. So, with that, parang merong coercion kasi nag-demand ng resignation mo. Pag ganun scenario, merong constructive dismissal yan under our labor jurisprudence. No? Tama naman na ang kliyente, yung principal, may karapatan yan sa kanilang kontrata normally to require na ibalik sa agency yung empleyado na nagka-problema sila. No? Pero once na bumalik sa agency yung empleyado na yon, ang status niya hindi dapat resign or terminated, kundi floating status lang. Sa Article 301 ng ating labor code, ang resignation pala Article 300. 301 pala bona fide suspension. Sa ating Article 301 ng labor code, kapag floating status ka, maximum 6-month period dyan. Ano? So ipasok pa natin dyan yung DO 174 series of 2017. Naka-floating ka lang dapat, hindi ka resigned or hindi ka terminated. Resigned because hindi ka naman talaga nag-resign. Pinag-resign ka, magkaiba yun. No? So, kung naka-floating ka, yung agency mo is legally obligated, may obligasyon para hanapan ka ng bagong assignment no, within the period. No? Yung pagre-resignin ka, hindi tama yun. No? Illegal dismissal yun pag ganyan. Kasi constructive dismissal lang papasukan yan.
So ano mga pwede mong gawin? Kapag nalagay ka sa ganitong sitwasyon, ang gawin mo dito ay magpadala ka ng sulat, no, sa kumpanya mo, no? Either i-email mo, i-registered mail mo, ipa-LBC mo diyan, no, kung anong pwede, or iabot mo rin, no, kapag pagsamasamahin mo na para talagang may proof ka na napadala mo sila ng sulat, no. Ano ilalagay mo doon sa sulat mo? Sinasabi mo doon na wini-withdraw mo na ang resignation mo kasi ginawa yun under pressure ka. Sinabihan ka lang na mag-resign. Ikaw ang ni-require, no? Tapos, i-reaffirm mo yung na-available ka na ma-deploy ka sa ibang kliyente, no? At willing kang ma-deploy doon. Tapos, idokumento mo na ang lahat ng mga transaksyon ninyo, mga naging usapan ninyo, gaya ng sinabihang i-pull out ka na doon, at yung sinabihang mag-resign ka, baka mamaya na-chat sa'yo yan. So, ang text messages, i-preserve mo na, ipa-print out mo na yan, ipa-print out mo na yung mga call logs ninyo, kung nag-chat kayo sa messenger, nag-viber kayo, ipa-print mo na yan. Kung may mga testigo ka makapagsabi sa'yo na yun na nga, sinabihan ka mag-resign, then mag-execute sila ng written statements. So, lahat na makakatulong sa kaso mo. And take note, during this period, kung dinidispute mo yan, refrain from executing any form of release waiver and quit claim kasi magiging waiver ng karapatan mo yan to challenge the decision of the management in this case. Ngayon, ano yung mga remedyo mo? Siyempre, kung talagang ayaw tanggapin ang withdrawal ng sulat mo, panindigan mo na pinilit kang mag-resign. So, that constitutes constructive dismissal. Being so, pwede kang mag-file ng kaso mag-file ka ng request for assistance sa Department of Labor and Employment, yung SENA natin, request for assistance. Kapag hindi pa rin ka nagkasundo dyan, akyat ka na sa labor arbiter by filing the formal complaint. So, siyempre, bilang relief, dahil ang cause of action mo dyan, constructive dismissal, illegal, mag-claim ka ng reinstatement kung gusto pang bumalik. Kung hindi naman, dahil sa meron na kayong, halimbawa, strained relations, then you just claim separation pay in lieu of reinstatement. No? Tapos, fullback wages and computed from the time of illegal dismissal, of course, and unpaid monetary benefits. So, yun ang mga pwede mong gawin dito. Kung may mga clarification ka, let me know. Mag-comment ka na lang dito. And then, kung dun sa mga iba namang nanonood sa atin, meron kayong questions, drop me a comment. Baka gawan din natin ng video. With that, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.